I just thought I'd invite you to my birthday party and the motive of the night, dress to impress. May nahanap na po akong lead. Baka doon po natin makita ang taong umampon sa inyong anak ni Carmen. Gawin mong lahat para makita ang nag-iisa kong heredera. I just wish na ako na lang yung nalakas at hindi siya. Sigurado ako gigising siya. At anytime soon, ililipat na siya dito sa mansion. Ano ba talaga nangyari? Malaki ang atraso sa akin ng mag-inang yan. Pupunta tayo sa party ni Venice. Siya ang ipapahiya natin sa gabing yun. Sino ang nagbigay nito? Ako! Ako si James. At ako ang tinatawag lalaki na asawa mo. Malagaya ka! Huwag ka maniwala sa kanya, Francis. He's just making stuff up. Ilang taon na ba niyang tinatago sa'yo ang kasal at relasyon namin? Ha? Sobrang sama ng babaeng yan. Nagpagawa siya ng mga peking dokumento para mapakasalan ka. Eh wala. Hindi mo alam. Hindi natuloy yung divorce natin sa Amerika, di ba? Kaya ngayon, ako pa rin. Ako pa rin ang legal mong asawa. Huwag kang maniwala sa kanya. He's just making stuff up. Hindi ko nga siya kilala eh. He's just some guy who's obsessed with me. Those marriage papers, they're just fake. Fake lang yun, Francis. Faith? Ito. Buksan mo. Francis, please. Ano? Ayaw mo maniwala? Ha? Dududa ka? Ito. Check this out. Meron pa. Oh. Buksan mo yung envelope na yan. Nandyan yung pictures namin sa Vegas nung kinasal kami. Hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Loko mo talaga ako. Ano? Magsisinungaling ka pa? Bakit hindi mo rin sabihin sa lahat na tinago niyo si James kasi ayaw niyong malaman nila yung totoo? Di ba kinulong niyo siya sa mental hospital? Kung hindi pa namin siya nakita ni Ivana eh. Baka mamaya, nawala na talaga yan si James. Well, guess what? Alam na ng lahat yung totoo, kaya tigil mo na yung panloloko mo. No, Francis. Hayop kang babae ka! Hayop kayong dalawa! Tama na! Tama na! Palayasin niyo nga itong lalaking ito. Lalong-lalo na yung tatang yan. Mga sinungaling sila! Sinungaling! Kami ba yung sinungaling? Kayo yung pamilya namang sinungaling? At hindi kami titigil hanggat hindi nalalaman ng lahat yung panloloko at pagsisinungaling ninyo! My God! Vivian, Venice Sugar. Niloko niyo na ang pamilya namin! Ha? Sumit! I'm okay. Honestly, I need water. Chair! Water, please! Tubig lang. Lola! Water! Lola! I'm okay. Francis, na dito. Control the crowd. Control the... Go! Guys, sorry. Kaya talaga ito kay Tatay! Hayop na Tata! Nilamoy mo talaga dito si James, ha? Gusto mo talaga sirain buhay ko? Babae ka! Dennis, Tigil mo na! Dennis! You ruined my life! Hayop kayo lahat! Mami! Hindi kami hayop! Hayop! Nilalabas lang namin lahat ng baho nyo! Kayo kaya yung hayop dyan kasi loko nyo yung mga palma tapos binaliw nyo si James! Sinong hayop ngayon? Walang hiya ka! Babae ka! Ano ba? You can't hurt Tata anymore! Subukan mo siyang saktan ulit, kakalimutan ko talaga yung breeding ko. At kakalad ka rin ko yung retokada mong mukha papuntang Manila! Enough!
Enough! Tama na! Tita, kontrolin mo yung anak mo! Francis, please. Touch me! Francis, please. Nagmamakaawa ko sa'yo, Francis. Huwag ka maniwala sa kanila. At titandang yung mga photos na yun. I swear, they're just... Gusto lang nila tayong sirain. Francis, mahal na mahal kita. Dear God, Lola, please. Sinungaling ka! Hindi mo na mapaikot! Hindi na, Dennis! Diring-diri na ako sa sarili ko dahil napakisama pa ako sa'yo! Malis ka na. Lumayas ka na, Dennis! Lumayas ka na! Alif! Mamita! Greg, I can manage it. But I want this family to get out of my sight now! Get out! Sir Gog, magpapaliwanag. Ano papapaliwanag mo? Magpapaliwanag. Ano papapaliwanag mo? Ha? Pinahiya mo ng pamilya ko! Ano ba ang gusto? Ha? Security! Palayasin niyo dito mga to! Sir Gog, sandali lang po. Layas! Magpapaliwanag lang kami. Get out! Magpapaliwanag lang. Bitawan niyo ako! Bitawan! Sir Gog, magpapaliwanag lang po! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo nga ako! Bitawan niyo nga! Francis, bitawan niyo ako! We're done here, Tati. Let's go. Tara na. Tawan mo ako! Walang hiya kayo! Kakausapin mo yung asawa mo, ha? Kausapin mo siya. Hindi pwedeng masayang lahat ng pinagtirapan natin. Kausapin mo siya! Kausapin mo, naiintindihan mo? I will talk to Francis. I'll fix this. I can fix this. Mommy. Vivian. Let's go. Francis! Please! Don't be so bad! Lumayas ka na, Dennis! Buksan niyo yung gate! Francis! Please! Francis, please! Please! Lumayas ka na! Lumayas ka na, Dennis! Francis! Bakit ka ba naniniwala kay James? Francis, ako yung asawa mo. Shut up, Dennis! What are your other lies, ha? Na totoong ikaw nagbintag sa pagnanakaw ni Tata? Na ikaw naglasot kay Mama? Sinungaling ka! Francis, asawa mo ako. Sa akin ka maniwala. Wala akong kinalaman sa lahat na iyon. Gising na po ang pasyente. Kung may kriminal dito, si Tata yun. Believe me, Francis. May kasalanan man ako dito. Yun ay sobra-sobra kitang minahal. Francis, you can't do this to me. Asawa mo pa rin ako.
Tumigil ka! Pinalabatan ako dito sa mansyon! Huwag mo ako palayasin! No, Venice! Asawa mo pa rin ako! Tumigil ka! Pinalabatan ako dito sa mansyon! Tapos na ang panggagamit mo sa amin! Sir, go please! Galit na sa akin si Francis! Francis, please! Lumayas ka sa bahay na to! Hindi ka kasal kay Francis! Hindi ka isang palma! Please, sir, go! Nagasing na po si Ma'am Margaret. Francis, please! Huwag ka papasok dito! Huwag ka papasok dito! Lumayas ka na! Francis! Sarado niyo yan! At huwag niyo pa makasukin! Bakit nangyayari ito sa akin? Sira na yung buhay ko! Margaret! Uy, Iha! I'm alive, I'm awake, and I'm well. And pinayagan na rin ako ng doctor to be moving about. Nabore ako sa kwarto ko. Temporary lang ako sa wheelchair na to. Bukas, pwede na akong tumayo. I'm so happy, Mama. You know, we didn't even expect this day would come. Ang tagal mong nakoma, Mama. I'm just really glad you're back. All's well, Margaret. All's well. At napakulong na rin natin yung nanlason sa'yo. She can rot in jail. At nagbabayad na rin yung gwapang yan sa kasalanan niya. Ano, Mamita? Pinakulong mo si Guapa? Wala kasong ebidensya against her. May witness na nagsabi na siyang nanlason sa'yo. Eh, yung tata nga yan, dapat dama yan eh. Inako lang ni Guapa lahat ng kasalanan. No, Mamita! Oh. No, they're innocent. Wala silang ginawang masama. Margaret, ano ibig mo sabihin? Enough of that. Margaret, go and rest already, okay? Your doctor and your therapist are on their way. You do not need this kind of stress. Mamita, mas lalo ko nasi-stress knowing na nagpakulong kayo ng maling tao. Because I went there. I remember I went there dahil gusto ko silang makausap. Because may duda nga ako na si Sharon at si Venice ang may kagagawa ng pagnakaw ng relo. Tingin nga ng kamay mo. Nalaman ko na ang kailangan ko malaman. It's not your daughter dahil wala siyang sugat sa kamay. Kung sino man ang nagnakaw ng relo ng anak ko ay may sugat sa kamay dahil nasugatan ng nasira ang lalagyan. Ano pa ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin ay may sugat si Sharon sa kamay. So, ang ibig sabihin nun ay siya ang nagnakaw ng relo at nagtanim nun sa'yo. Doon ko na-confirm na walang kinalaman si Tata sa pagkakanakaw ng relo. Pero malakas ang duda ko na si Venice ang may kagagawan kung bakit ako nalason dahil ayaw niya lumabas ang totoo. Tagumpay ang plano. Anong tagumpay ang plano? Mama! May kinalaman ba kayo sa pagkawala ng relos? Magkukuntsaba ba kayong dalawa? Ang sabi ko, tagumpay na tayo para mabawi yung relo na ninakaw ni Tata. At totoo naman yung sinabi ko, di ba? Sirang-sira na siya sa paningin natin lahat at wala na siyang mukhang maihaharap pa. Margaret, sigurado ka ba dito? Of course, hindi ako sure kung sino yung naglason sa akin. But I'm very, very sure na yung Venice na yan ang may kagagawan kung bakit nawala yung relo. Magkakuntsaba sila ni Sharon. Kaya pala ang Sharon, umuwi ng probinsya, nagtatago pala. May mabahang sekretong tinatago palang babaeng yun. Napakawalang hiya niya talaga. Ibig sabihin nito, nagsasabi ng totoo si Tata this whole time. Nagkamali tayong lahat. Sus, Kilo. Emil. Sir Gov.
Natuntun ko na po yung tinira ni Carmen pagkatapos niya maghiwalay. Isang barong-barong na maliit. Mukhang doon ho nagtigil si Carmen habang hinihintay niya na makapanganak siya. Tago at malayo sa kabiasnan. At ito lang ho ang nakita ko na maaaring makatulong sa atin sa paghahanap sa inyong anak. Ito po ang diary ni Carmen. Iisang lalaki lang minahal ko sa buong buhay ko. Greg ang pangalan niya. Anak siya ng amo ko. Mabait siya. Kahit na mayaman, hindi niya pinaramdam sa akin na magkalayo ang estado ng buhay namin. Kahit na katulong lang ako sa mansyon nila. Ang kulintas nga ni simbolo sa makahibugmak ko sa imo. Ang inakala kong pinakamasayang araw sa buhay ko na uwi sa bangungot. Nagpasa-pasay sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko palangga. At mamahalin ko ang magiging anak natin. Inamin ko kay Greg na buntis ako sa anak namin. Pero Greg, katulong lang naman ako. Heredero ka ng mga palma. Mahimo ba lang nga, normal lang nga itong pangabuhi pang gugdanay tanga duwa. Carmen, mahal kita. At pakakasalan kita kahit tayo ni Mama. At mamahalin ko ang magiging anak natin na higit pa sa buhay ko. Pero nahuli kami ng kanyang mama at pinilit kaming maghiwalay. Mama. Totoo yung nabalitaan ko, Greg? Ha? May relasyon ka sa katulong natin? Ha? Tapos kumuha pa ng bahay para itira yan dito? Itingin mo yung anak ko! Oportunista ka? Ilusyonada ka? Mahal ko si Carmen. Buntis siya at magkakaroon namin ng sarili naming pamilya. Sus, Ginoo. At paano ka nakakasiguro na sa'yo yung pinagbubuntis ang babae niya? Ha? Ginagamit ka lang niya! Nagkakamali po kayo ng tingin niyo sa akin, Ma'am Dulce. Ginihigugma ko po si Greg. Lahat ng manggagamit, ganyan ang sinasabi. Hindi magtatagal. Lalabas din ang tunay na kulay mo. Kaya habang maaga pa, ha? Putulin niyo na yung ugnayan niyo! Mama. Ayoko. Ayoko? Dala siya! Greg! Dala! Ayoko! Greg! Bitawan niyo ako! Greg! Layuan mo, anak ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. At dyan sa pinagbubuntis mo! Kahit kailan, hindi ka mapapabilang sa pamilya namin. Ha? Uli na nang malaman ko ang lahat. Guwapa, Ano natabo? At bakit mo sinabi sa telepono na iiwan mo sa akin ang bata mo? Roberta ang pangalan niya. Sa panganib ang buhay niya. Ipangako mo sa akon na hindi pwede makalapit ang pamilya sang akon nga bata sa iya kag hindi mabalaan sang iya nga tatay kung diin si Roberta. Pangako mo sa akon na alagaan mo ang anak ko at ituring mo siya na parang anak mo. Si Mama ang may pakananan lahat. Emil, gawin mo ang lahat para mahanap ang taong umampun sa anak ko. Opo, Sir. Nagalaom ako, Margaret, na mahahanap ko rin yung anak ko. Na malapit na siya sa akin. Don't worry, Greg. May awan doon ng Diyos. I know how much you wanna see your daughter. That's why pinagdarasal ko siya. And you know what? When we find her, I'm gonna treat her like my kid. Just like how you accepted and loved my kids as your own. Salamat, Margaret. May naalala ko lang si Mamita. Sana kapag nakita ko na yung anak namin ni Carmen, tanggapin niya to. No, I talked to Mamita. You know naman how close we are, di ba?
because she's my mom's friend. Mamita just needs time. Kahit hindi niya aminin, alam ko naman na nangungulila siya sa apo. Greg? Greg, son, Mamita, I've been thinking about it these past weeks. Alam mo yung mahabang panahon na hindi mo ako kinausap dahil sa galit mo? Sa paghihiwalay ko sa inyo ni Carmen? Araw-araw, nagsisi ako noon. I just didn't want to show it. Sabi ko sa sarili ko, magulang din ako. Natakot ako na mawala ka sa akin. Natalikuran mo yung pamilya mo at masira yung lahat ng pinaghirapan namin ng papa mo. Patawarin mo ako, Greg. Sorry. Kapag nahanap mo na yung anak mo, mamahalin ko siya. Babawi ako sa apo ko. Babawi ako sa apo ko. Salamat, Mamita. Salamat. Sobrang saya ko. Sana lang makita ko talaga yung anak ko. Ngayon pa ba tayo hindi maniniwala sa himala? Nagising nga ako. Sigurado ako mahanap natin ang anak mo. Sir Gov, Madam Dulce, Ma'am Margaret, andito po ang mga pulis. Sir Gov, lumabas na po ang arrest warrant laban kay Venice. Pinapunta ko na rin po yung mga tauhan ko sa bahay nila. Sasama kami dahil gusto namin makita ang pag-aresto sa babaeng yan. Sige po. Tata. Tata. Nasasabi bang tunay nasa iyong puso? Patunayan lang na hindi Madam, may mga pulis po sa labas. No! Anong pinagsasabi ninyo? Hindi ako yung magnanakaw! Si Tata yung magnanakaw! Mommy, please! Tumigil ka, Venice, ha? Tumigil ka sa palabas mo! Papakulong kita! Mama! Venice! Don't call me Mama! Pakpan niyo na na! Bakit? Go! Hindi! Babawi ako sa'yo, Tata. Gusto ko ipakita sa'yo kung gaano ka talaga mahalaga sa akin. Ipaglalaban na kita, Tata. Ipaglalaban? Ang dami ng message ni Sir Francis sa'yo. Ba't di mo pinapansin? Gusto niyo daw makipag-usap sa akin. Ituloy na natin yung Plan B. Di man magpapang kapitong pag-ibig aamin. Pinatayin ako ng ilaw. May sabihin ako sa'yo. Ano yan? Papatunayan ko sa'yo na mas okay yung boyfriend kaya sa Francis na yun. Mahal na mahal kita, Tata. At nanghihinayang ko sa lahat ng panahon na sana ikaw ang kasama ko. Tatanong ko lang po sana kung sino po ba yung nag-donate ng kidney kay nanay tsaka sino po yung tumulong para matuloy po yung operasyon niya. You know, we've been waiting so long for the kidney transplant of Mrs. Magbanwa. Diyos, Ginoo, si Francis Kaling nagbulig sa amon.